Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Totoo po no, na minsan hindi natin may iwasan. May darating na mga pagsubok sa ating pong buhay. At mahirap po talaga pag-iwasan eh. Kasi napapahamak pa eh. Kaya harapin natin na hindi mag-isa, kundi kasama ang Panginoon. Marami po. Honestly, ako po, masabi ko na minsan gusto mo nang bumitaw. Yan mga gusto ko. Lagyan mo naman ng konting ano. Yeah. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang yun yung ano eh, tindi ng kagustuhan natin na huwag bumitaw. Dahil yung biyaya ng Panginoon nakakapit po sa atin. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko. Ang katawan ng hihina, pero ang Panginoon pinalalakas ang aking espiritu. So nawa po sa inyo din mga kapatid, ganun ang maranasan natin. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. So dako po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. So tuloy pa rin yung ating pong tema na yung spiritual growth. So hangad po natin bawat isa sa atin, hindi lang nadadagdagan yung taon ng ating pagiging Kristiyano, kundi nadadagdagan yung ating kaalaman, nadadagdagan yung ating paglago. Okay, tumitibay yung ating paglago sa ating pong Panginoon. So, napakainam na lagi po nating aralin ang salita po ng Diyos. So, bilang panimula po, alam niyo po ba yung pakiramdam na gusto mong gawin yung tama, pero parang may humihila sa iyo pabalik na gawin ang mali? Na-experience niyo na po ba yan? Ano yung pakiramdam? Gusto mong gumawa ng tama, pero parang merong humihila sa iyo, gawin mo yung mali. Na-experience niyo na po ba yan? May mga karanasan po kayong ganyan? Madali gawin yung, minsan siguro parang madaling gawin yung mali kaysa yung tama. Di po ba? Mas madaling sumuway kaysa sumunod. Okay, so may pakiramdam tayong ganyan. Parang nahihirapan tayo, may nagtatalo sa ating pong kalooban. Gusto mong magbago pero bumabalik ka pa rin dun sa dati mong nakagawian o sa dati mong ugali. Okay, naranasan niyo po? Nagiging normal na po minsan sa atin kahit tayo ay Kristiyano, yung pagsisinungaling. Okay, nagiging normal na. Tama po? Minsan nakala natin, okay lang, nakaligtas ako eh. Nakapagsinungaling ako, patatawarin naman ako ni Lord. Kaya lang, nagiging mali para sa atin bilang isang Kristiyano kasi nasasanay tayo gawin yung mali. Imbis na itama natin, ituwid natin yung mali nating ginagawa, ang nangyayari na sisiyahan pa tayo gawin yung mali. So nagiging normal na sa atin, sa ating buhay, yung pagsisinungaling. Gumagawa tayo ng dahilan, mapagbigyan lamang yung gusto natin. Okay? May mga gusto kasi tayo eh. Pero ang tanong, gusto ba ng Panginoon yon? Kaya nagtatalo yung ating kalooban. Gusto mong umiwas sa kasalanan, pero minsan parang malakas yung hatak ng laman o ng tukso. May na-experience po ba yan? Okay, sa lahat po siguro nararanasan po natin yan, na mas nananaig yung flesh po natin o yung laman natin kaysa yung ating espiritu. Remember, kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ang banal na espiritu ay nananahan na sa atin. Okay? Residente na siya dyan sa iyong espiritu. Hindi na siya mawawala. Kumikilos ang banal na espiritu sa buhay po natin. Kaya minsan kapag ginagawa natin yung hilig ng laman, yung banal na espiritu na nasa atin, namimighati. Alam niyo po ibig sabihin na namimighati? Nalulungkot siya. Nalulungkot ang Diyos dahil nakikita niya yung anak niya gumagawa pa rin ng mali. Nagsisinungaling, di ba? Ayaw ng Diyos yun. So nalulungkot ang banal na espiritu. Gusto mong umiwas sa kasalanan pero malakas yung hatak ng laman o nung tukso. Sino po sa inyong natutukso?
at nadadarang. Di ba? So, magandang ano yan eh. Alam ko, palagi ko nababanggit po ito sa inyo, kaya huwag kayong magsasawa. Yung tukso, hindi po lalayo sa atin. Kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, yung tukso, lalapit pa sa iyo. Amen? Kasi ang tukso, ang gagawin niyan, ibagsak ka. Kapag nag-give in ka doon sa temptation, ibabagsak ka niyan. Yun ang gusto ni Satanas. Dahil ikaw ay Kristiyano na, gusto niya bumagsak ka, manghina ka sa iyong buhay Kristiyano. Huminto ka sa iyong paglalakbay bilang isang Kristiyano. Yun po yung gusto ni Satanas. Pero ang gusto ng Diyos para sa atin, lumago ka. Matuto tayo sa ating buhay araw-araw. Yun po yung kalooban ng Diyos. Kaya yung kalooban ng Diyos dapat lagi nating naririnig, dapat lagi nating iniintindi. Kasi araw-araw, merong itinuturo ang Diyos sa atin. At yung espiritu natin na payat, tumataba. Okay? Kasi pinapakain natin yung ating espiritu. Imagine niyo po, kung di tayo kumakain sa pisikal, mangangayayat po tayo. Ganon din ang ating espiritu kapag hindi natin pinakain. So minsan, hindi natin maiwasan, natutukso tayo sa gawang mali. At ang pangit pa minsan, nag-i-enjoy tayo. Mali na nga, pero parang natutuwa ka pa, inuulit-ulit yung mali. Andiyan po ba kayo? Nagtatalo minsan sa isip natin, gagawin ko ba to o hindi? Mapapahamak ba ako dito o hindi? Minsan, dahil tawag ng laman, pinipili natin magkamali. Kaya ang tendency, bumabagsak tayo, nangihina tayo, nawawalan tayo ng gana. Ayaw ng Diyos yon. Pero si Satanas, yun ang gusto. Dapat mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos, hindi si Satanas. Dapat mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya unawain po natin, ito'y nangyayari po sa atin bilang isang Kristiyano. Minsan mapapaisip tayo, posible bang makapamuhay tayo ng may kabanalan? Posible po ba? Dahil tayo ay Kristiyano, hindi tayo banal, pero binanal tayo ng Diyos. Minsan bumabagsak tayo, nagkakamali natin na bumabagsak tayo sa temptation, nanghihina tayo. So, posible ba? Posible ba makapamuhay pa rin tayo ng may kabanalan? Posible po ba? Amen. Kasi yung decision, hindi sa ibang tao, kundi sa atin. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, magdesisyon ka. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo na dapat pinag-iisipan yon. Dahil isa lang ang dapat na pinaglilingkuran natin. Tama po? Ang Diyos lang. Kung alam mo sa sarili mo, naunawaan mo, na parang lumilihis ako ng landas, mali yung ginagawa ko, mag-isip-isip ka. Ibang pinaglilingkuran mo. Amen po. Kaya wag po tayong masanay dun sa mali nating ginagawa kasi ang banal na espiritu nasa atin na. Wag tayong masanay na yung nakaugalian natin dati, ibinabalik natin. Ganito na ako ganito na ako, ganito na ako. Hindi ka na ganyan ngayon. Dahil si Kristo na ang Panginoon mo. Amen po ba? Ang namumuhay na sa iyo, ang banal na espiritu, kinukonvict ka na. Kinakalabit ka na. Huwag mo nang gawin yung dati mong ginagawa. Amen po. So, posible na makapamuhay tayo ng may kabanalan. Posible bang maging consistent tayo kay Lord? Na sumusunod? Posible po ba? Amen. Posible po. Mamaya malalaman natin kung paano gagawin. Actually, walang sikreto. Walang kailangang sikreto. Okay? Meron lang pinagagawa ang Lord sa atin na hindi natin magawa. Kaya ngayon, minsan kapag napapalo tayo ng Panginoon, nagrereklamo po tayo. Bakit nangyayari sa akin ito? Bakit nangyayari yung ganyan? Sa Diyos walang problema. Ang problema nasa atin. Masuwayin tayo. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ito yung mga bagay na dapat nating ginagawa at inuunawa. Okay? Yung salita po ng Panginoon. O kaya baka hanggang
church lang tayo malakas, tapos sa labas, nadadaig na tayo ng tukso. Pag nasa church, hindi pagalingan. Isa lang naman ang magaling ang Diyos. Paglabas natin, nandoon yung challenge. Kaya dapat kung ano yung natututunan natin sa loob ng church, kasi hindi naman po puro chismis ang pinag-uusapan natin sa church Amen po? Salita ng Diyos. Kaya yung matututunan natin sa salita ng Diyos, bit-bit po natin yon paglabas natin. Ngayon, nasa iyo kung i-apply mo o hindi. Sabi ng salita ng Diyos, wag lang tayo maging tagapakinig, kundi tagapagsagawa. Yung natutunan natin dito, i-apply natin paglabas. Kasi lahat ng dito, banal na. Amen? Paglabas natin, meron tayong makakasalamuha na hindi pa banal. Ang nakatingin sa atin, ganito ba ang Kristiyano? Ganito ba mamuhay ang isang Kristiyano? Hindi tayo nagiging blessing sa mga hindi banal. Kaya dapat dito pa lang, nauhubog na tayo, natitrain na tayo, nang sa ganun pag lumabas tayo, doon tayo magkakaroon ng lakas para maging pagpapala sa mga tao. Ito po yung gustong sagutin ni Apostle Paul doon sa Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Hindi niya po sinabi dito na subukan mong maging mabuting tao. Hindi niya po sinabi, mamaya makikita po natin yung talata. Wala po siyang sinabi dito na dapat pagsikapan mo na maging mabuti kang tao. Hindi rin niya sinabi na pigilan mo yung sarili mo gamit yung sarili mong lakas. Hindi kailangan yung effort mo yung self-effort mo Anong sinasabi ng talata? Tingnan po natin. Galatians chapter 5 o Galatia chapter 5 verse 16, 17. Sabay-sabay nga po basahin natin. Dalawa ng talata po yan. Mabilis lang. Ready? And. Naunawaan po natin? So ang ganda nung talata, ito po sinabi ni Apostol Pablo, hindi para magbida-bida. Sinabi niya ito para i-correct yung mga maling nakasanayan sa loob ng church. Kasi hindi pwedeng nasa church tayo, ginagawa natin kung ano yung mali. Amen po? So ang ganda ng sinasabi po dito, hindi sinabi ni Paul dyan na maging mabuti kang tao. Wala pong binanggit dyan. Wala din binanggit dyan na pigilan mo yung sarili mo. Okay? Merong binanggit po dyan na maaring o importante na makakatulong po kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Picture po ba? Picture? Baka kasi nakangiwi ako doon Sige. Sabihin mo pag picture. Sige. Title po natin, Walk in the Spirit. Okay? Walk in the Spirit. Mamuhay ayon sa Espiritu. Ang sabi niya, dun sa binasa natin, balikan nga po natin. Yan. Ang sabi niya, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Yung Espiritu po dyan, hindi small letter. Capital. Ibig sabihin, kapag capital, Diyos ang tinutukoy. So yung Espiritu, ang Diyos, ang gawin nating patnubay sa ating pong buhay. Mahalaga po yon sa ating buhay, hindi buhay niya. Huwag mong pakialaman yung buhay ng iba. Ang intindihin mo yung buhay mo, nakaangkla sa Panginoon. Nakaangkla sa banal na Espiritu, nakaangkla sa Diyos. Ang sabi diyan, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Sa ibang translation na Tagalog, ang sabi, mamuhay kayo ng ayon sa Espiritu. Sinasabi ni Apostol Pablo na kayo na mananampalataya, gawin yung patnubay ang banal na Espiritu. Ipamuhay nyo yung buhay na nakakonekta sa Panginoon. Mamuhay kayo ng ayon sa
Espiritu. Ibig sabihin, ang Christian life ay hindi tungkol sa pagiging perfect sa sarili po nating effort. Sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan mag-effort. Kung susunod ka lang, walang consequence na mapapasama ka. Amen? Kung susunod ka lang sa Panginoon, magiging maayos ang buhay mo. Walang inisip o ginusto ang Diyos na tayo ay mapahamak. Maganda ang plano ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa. Ayaw ng Diyos na mapasama tayo. Gusto ng Diyos mapabuti tayo. Tayo po mga magulang, bakit natin minsan pinapalo yung ating mga anak? Hindi natin papaluin ang ating mga anak nang walang dahilan. May nakikita tayo na mali nilang ginagawa, kaya lang matitigas ang ulo. Amen po sa mga magulang. Bago po ako pumunta dito sa church, may mga nangyari na sa amin sa bahay. Honestly. Kaya buti na lang, sinalo ko ni Pastor RJ. Yung kaninang morning prayer. Hindi natin may iwasan, sabi ko nga po. Amen? So may mga pangyayari sa ating pong buhay na parang gusto mong gawin, pero parang hindi mangyari. Okay? May tinuturo po sa atin, sa bawat isa sa atin. Okay? So ibig sabihin, Christian life, hindi kailangan maging perfect ka. Kasi imperfection, hindi natin makakamit dito. Okay? Pero may mga hinuhubog ang Diyos, may tinatanggal ang Diyos sa atin. Okay. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, may palo. Dahil matigas ang ulo natin. Sino ang hindi aamin na matigas ang kanyang ulo? Hindi aamin. O, baliktad natin. Sino po yung aamin na matigas ang kanyang ulo? Di ba? Lahat po tayo. Lahat po tayo. Kasama po ako doon. Kasi nananaig minsan yung laman kaysa yung espiritu na nasa atin. Ito po ay tungkol sa pag-surrender sa banal na espiritu araw-araw. Suko mo sa Diyos, suko natin sa Diyos. Ang lahat, araw-araw. Ang sulat po na ito ni Apostol Pablo ay isang paalala. At the same time, babala sa mga Kristiyano na ang isang paa ay nakaapak sa mundo, ang isang paa nakaapak sa Diyos. Dalawa. Sabi ng Bible, hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Iibigin mo ang isa, yung isa itatakwil mo. So mamili tayo. Hindi pwedeng yung isang paa, nakaapak sa mundo, compromising yon. Mag-compromise tayo. Nagtatalo pa rin yung laman. Kaya sabi ko kanina, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo kailangang mag-isip o pumili kung sino ang iyong paglilingkuran. Dahil ikaw ay na kay Kristo, maglingkuran mo si Kristo. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Okay? So tingnan natin yung mga dapat nating tandaan dito po sa ating pag-aaral. May 4 na mahalagang bagay. Parang kids lang po ito, no? 4 na mahalagang bagay. So una po, na dapat nating tandaan, may digmaang nagaganap sa loob natin. Ba, may war. May war. There is a war happening inside us. Okay, may nangyari. Kanina sa talata, mayroong binanggit, di ba? Ano pa tingin nga po? Okay, may digmaan daw eh. Ang sabi diyan, yung last part, sabi doon, laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais nyong gawin. Ano po yung naglalaban? Nasa ng laman at kalooban ng espiritu. Dalawa yan, nasa atin. Nasa mundo pa tayo eh. May flesh. Kurutin nyo nga yung mga katabi nyo kung may flesh. Baka natutulog eh. Okay? May laman. Okay? Minsan, nananaig yung laman kaysa yung espiritu. Naglalaban daw ang dalawang yan. May digmaang nangyayari. May battle na nangyari hindi sa labas, kundi sa loob. Sa atin mismo. Okay? May nangyari. Gusto mong magpatawad, pero mas gusto mong gumanti. Amen?
Gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Diba? Gusto mong umiwas sa lust o sa tukso, pero bumabalik ka dun sa same temptation. Kasi hindi naayos eh. Parang gusto mong mag-pray, pero parang mas gusto mong mag-scroll sa cellphone mo. So may laman. Ay, hilig ng laman o nasa ng laman. Hindi po kayo nag-iisa. Kasi lahat po tayo nararanasan po yan. Even si Paul, na-experience po ito. Kaya sabi niya sa Romans chapter 7 verse 19, wala na po dyan. Sabi dyan, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kasi yung laman, nando doon. Yung hilig ng laman, yung nasa ng laman, yung nangyayari. Hindi ko gustong gawin, pero yun yung nagagawa ko. Amen po? Picture ulit. Sabihin niyo pag picture para maganda yung angulo. So dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto nating gawin ay hindi po natin magawa. Pero yung mga bagay na kinasusukluman nating gawin ay siyang ating nagagawa. So may naglalaban, may war. Okay? Example po, naalala niyo si David? Si David po. Minsan napunta na po yun dito. Si David, okay? Yung naging hari, ayan. Tapos, kinalaban si Goliath. So, yan. Very familiar po sa atin yan. Si David yung lalaking tinatawag na Aman after God's own heart. Okay? Ganun po siya. Worshipper siya eh. Warrior siya. Hari siya. Okay? Pero isang gabi, habang nasa rooftop siya at nagre-relax, hindi ko alam kung nagkakapi siya doon. Okay. Nakita niya si Bathsheba. Remember the story? Okay. Very familiar po yan. Nakita niya si Bathsheba, nandun siya sa rooftop. Natanawan niya si Bathsheba. Eh nung panahon pong yon, walang pangit. Lahat maganda. Parang kagaya po dito, walang pangit dito eh. Lahat maganda, tsaka gwapo. So natanawan niya si Bathsheba. Maganda. Instead na umiwas, nag-give in siya dun sa temptation. Ano nangyari? Bumagsak siya sa kasalanan. Okay? May asawa kasi si Bathsheba eh. Tama? Sino po? Si Urias o Uriah. Okay? Ang nangyari, nagsinungaling siya. Okay? At nagplano siya na patayin yung asawa ni Bathsheba. Makuha niya lang yung gusto niya. Ano pong nanaig? Yung laman. Yung flesh. Okay? Isa yan sa mga example po. Kaya yung mga character sa Bible, dumadaan din sa ganito eh. So tayo din po, dumadaan din minsan. Anong lesson po dito? Kahit mahal natin ng Diyos, kapag sarili mong laman ang sinusunod mo, babagsak ka. Madadapa ka. Manghihina ka. Okay? Kahit sabihin mo pa, mahal ko ang Diyos, pero kapag sinunod mo ang laman, babagsak tayo. Pero ang maganda doon, hindi nagtapos doon ang storya ni David. Amen? Nung kinonfront siya ni Prophet Nathan, nagsisi siya. Nagrepent siya. Bumalik siya sa Lord. Ito po yung maganda. Hindi pa huli ang lahat sa atin. Amen? Psalms 51 verse 10, yung pinag-aralan po natin nung Wednesday ni Prophet MJ. Ay, hindi. Ni Sister MJ. Diba? Na-share po nung nag-intercession po tayo. Praise God, no? Ilan tayo nung Wednesday? 20 po, no? Imagine niyo, pag face-to-face tayo, minsan 5, 6, wala pang 10 eh. Okay? Pero pagka online tayo, madami. Kaya ni-encourage po namin, sama tayo.
Huwag po tayong matakot para sa paglago po natin ito. Okay? Attend po tayo. Binibigay naman yung link sa atin eh. Kahit bumabiyahe kayo, may ginagawa kayo, makinig po kayo. Palakasan po tayo sa isa't isa. Nabanggit po yun. Yun yung topic eh, no? Tama ba? Create in me a clean heart, O God. Di po ba? So, yun po yung nangyari. So, may hope pa rin. Okay? Kapag bumalik tayo sa Panginoon. Bumagsak tayo minsan, nanghihina po tayo. May pag-asa pagdating sa Panginoon. Hindi na iwasan ni David. So, sinasabi po sa atin ngayon na merong naglalaban talaga sa ating loob. May war. Yung flesh at saka ang spirito na sumasa atin. Okay? May laban. Kaya dapat aware po tayo dito. Okay? Alam po dapat natin ito. Okay? Ano pa yung dapat nating tandaan? Pangalawa, binabago ng banal na espiritu ang ating mga ninanais. Okay? Binabago. Yung mga gusto natin, yung hilig ng laman natin, binabago yan ng banal na espiritu. Hindi lang tayo tinutulungan ng banal na espiritu umiwas sa kasalanan, bagkus binabago niya pa yung mga desire natin, yung mga gusto natin. Kasi nandyan ang banal na espiritu para i-convict tayo. Kung walang banal na espiritu sa atin, walang mangungusap sa atin. Okay lang sa atin na gumawa ng kasalanan. Pero kung ang banal na espiritu nananahan sa atin, merong tumatapik sa atin, may nagpapaalala sa atin, mali itong gagawin mo, wag mo nang ituloy. Mapapahamak ka lang. Tama po? Nandun ang banal na espiritu para tulungan po tayo at baguhin yung ating mga ninanais. Dati, gusto natin makamundo. Pero habang lumalalim yung relasyon natin sa Panginoon, napapansin mong may nagbabago. Unti-unti, may nagbabago. Kasi kung walang nagbabago, 20 years ka na nag-church, may problem. Kasi hindi tao ang magbabago sa atin, kundi ang Diyos. Kung nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, imposibleng hindi niya alisin unti-unti yung mga nakasanayan natin. Marami tayong nagagawang mali. Pero tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para mabago yung ating pamumuhay at lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Okay. Dati, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ngayon, hinahanap-hanap mo na. Okay. Kahit hindi ka na paalalahanan na everyday, 2 chapters a day, di ba? Kahit hindi ka na paalalahanan, kusa na ginagawa mo. Kasi, hinahanap-hanap mo na ang magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Yun po yung kilos ng banal na Espiritu. Kasi kung walang nag-uudyok sa'yo na gawin yon, yung tama, may problema. Okay? Example ulit, kilala niyo po si Peter? Peter? Okay. Mas kilala natin siya bilang impulsive. Pag sinabing impulsive, mapusok po siya. Okay? So, siya yung padalos-dalos sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagsasalita. So, walang control. Meron po bang ganyan dito? Walang control sa pagsasalita, pati sa ginagawa. Sige lang, okay lang. Kahit may masagasaan, may masaktan, okay lang. So, may ganyan tayo minsan. So, si Peter, mabilis din magalit. Mainitin ng ulo. Meron po bang ganyan dito? Meron. Amen? Hindi ako exempted po dyan. Lahat po tayo. Kasi ang salita ng Diyos, itutuwid po tayo nito. Kung hindi natin papakinggan, ay walang mangyayari po sa atin. Sayang yung natututunan natin. Amen? So, si Peter, minsan nagiging mayabang din. Kasi leader eh. Okay? Nangunguna dun sa mga disciples eh. Okay? Pero alam nyo, siya rin yung nag-deny kay Jesus 3 times. Okay? Yabang mo ah.
Antayin mo, 3 beses titilaok ng manok. Okay. So may ganun minsan. Hindi lang si Peter, nararanasan din po natin. Imagine that. Disciple siya ni Jesus, tama? May disciple po ba ni Jesus dito? Tagasunod. Pag sinabi disipulo, follower ni Jesus. So sumusunod tayo sa Panginoon. So kung disciple si Peter ng Panginoon, imagine nyo, natakot siya, naduwag siya, dininay niya si Jesus. Ilang beses po? Okay. 3 po ba talaga? Hindi ba 4? 3 lang po, 3. Okay. Pero maganda, after niya, no, umakyat na si Jesus sa langit. Chapter 2 ng Acts, yun po yung sumunod na storya. Okay? Ano nangyari sa chapter 2 ng Acts? Bumaba ang banal na espiritu. Napuspos. Hindi lang si Peter, kundi lahat mga nandoon. Okay? Nagsalita sila sa iba't ibang wika. Aba, ibang Peter na ngayon. Hindi na duwag. Hindi na matatakotin. Very bold. Yun yung kilos ng banal na espiritu. Yung dating takot, ano na ngayon? Matatag na. Handa nang suungin anuman yung mga panganib. At hindi na i-deny si Jesus. Ipaglalaban na hanggang kamatayan. Okay? So imagine that. May pagbagsak din yung mga disciples. Pero sa tulong ng banal na espiritu, binabago tayo. Okay? May binabago sa atin araw-araw. So kung dating unstable, si Peter, naging leader. Okay? Naging leader po siya. Pinangunahan niya. Okay? Yung mga disipulo, yung mga kasamahan niya para ipangalat ang salita po ng Diyos. So bakit nangyari yon? Because the Holy Spirit transforms Peter at yung mga tao. Wala nang takot. Okay? So kung tayo naduduwag minsan, okay, hayaan natin ang mag-transform sa atin ang banal na espiritu. Babaguhin niya tayo. Yung karakter natin, pag-iisip natin, mababago kapag sinunod natin ang kilos ng banal na espiritu. Amen po ba? Number 3, na dapat nating tandaan, hindi natin kayang ipanalo ang laban na ito ng mag-isa. Hindi kaya. Ako na po nagsasabi, hindi natin kaya mag-isa. We cannot win this battle alone. Isa itong paalala na dapat nating maintindihan. May mga pagsubok tayong nararanasan, hindi mo kaya ang mag-isa. Hindi sapat ang self-discipline lang. Diba? Hindi sapat po. Hindi sabi natin, kaya ko yan, disiplina lang sa sarili. Hindi ka sure. Diba? Hindi ka sure. Kaya ko yan, disiplinado ko. Hindi ka sure. Diba? Motivated ako eh. Talagang maglilingkod ako sa Panginoon. Hindi ka sure. Baka iba yung motivation mo ng paglilingkod. Diba? Sinasabi natin minsan hindi tayo nakatingin sa tao pero minsan naapektuhan tayo kasi pag nakita natin yung tao, nagre-register agad yan sa utak natin eh. Marami agad tayong may isip na negatibo. Okay? Kaya hindi ka sure. Diba? Yung motivation mo, sino ba? Si Lord ba o ibang tao? Okay? Bakit tayo nagpupunta sa church? Baka iba yung nagtutulak sa atin. Hindi ang banal na espiritu. Kaya lang naman ako nag-church kasi pinilit lang ako eh. Di po ba? So nananaig yung laman, hindi ang espiritu. Okay? Dapat ang banal na espiritu ang nagtutulak sa iyo para gawin ko ano yung tama. Tama po ba mag-church? Amen. Tama po ba mag-pray? Tama po ba magbasa ng Bible? Kung tama po yun yung ginagawa ng pinananahanan ng espiritu ng Diyos. Okay? Hindi pwedeng church attendance lang. Hindi naman tayo paramihan eh. Okay? Minsan may sama tayo ng loob, pupunta tayo sa church, ang gusto mo, mabago ka. Okay? Amen po. Matuto tayo. So pag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mangusap ang
ang Panginoon sa iyo. Kanina habang umaawit tayo, nagsasalita na ang banal na Espiritu. Surrender mo sa Lord. Lahat. Kasi ang hirap magpuri kapag may kabigatan ka sa puso eh. Amen po? Kaya ang purpose natin, kaya tayo pupunta sa church, matuto at maturuan ng Panginoon. Para paglabas natin, wow, brand new ulit. Okay? Amen po ba? Kasi kung iisipin ko, dadalin ko yung mga pinagdadaanan kong problema, hindi po ako makakatayo. Agree po ba kayo doon? Asan si pastor? Bakit wala? Kaya salamat talaga sa biyaya ng Panginoon. Yun yung nagbibigay sa akin ng motivation. Si Lord nga, hindi ako sinukuan eh. Ako pa kaya? Susuko? So isa itong paalala na dapat po nating maintindihan. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Okay? Sabi sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya yung laban natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos. Minsan nakala po natin, kaya nating baguhin ang sarili natin na mag-isa. Akala lang po natin yon. Okay? Akala lang po. Kasi maraming napapahamak sa maling akala. Okay. Akala lang natin, kaya natin mag-isa. Magaling ako eh. Kaya ko yan. Dati nga, napagtagumpayan ko na yan. Eh. Ngayon pa kaya, ikaw na magaling. So, hindi mo na kailangan ng banal na espiritu. Wala nang gagawin ng banal na espiritu sa'yo. Wala nang role. Kaya nga nananahan ng banal na espiritu sa atin para samahan tayo sa laban ng buhay. Amen po ba? Kaya minsan yung akala nating kaya natin, mali pala. Okay? Kasi pag yung akala natin, ginawa natin, paulit-ulit lang tayo mauubos at manghihina dahil sarili nating lakas yung ginagamit natin. Hindi yung kapangyarihan ng banal na espiritu na sumasa atin. Example ulit. Kilala niyo si Samson? Sino yung unang example natin? Character sa Bible? Sino ba? Si David. Pangalawa? Peter. Pangatlo? Samson naman ngayon. So tatlo yan, mga kilala. Pero may mga karanasan sa kanilang buhay. Hindi pwedeng sabihin lang, malakas ako. Si Samson malakas eh. Physical. Tama po. Dala-dala niya yung Eiffel Tower eh. Hindi ba? Okay. Sobrang lakas niya, physically, no? Kaya niyang pumatay ng leon. No? Gamit yung kamay lang. No? Kaya niyang, anong tawag dito? Pilar, yung haligi, no? Kaya niyang, itulak. Okay? Pero kahit malakas siya physically, ang problem, weak siya spiritually. Naintindihan po natin? Hindi pwedeng panlabas lang yung pinapakita nating malakas. Dapat spiritual, yung panloob. Malakas dapat. Paulit-ulit po siyang bumagsak sa temptation. Okay. Halos same yung naging experience nila ni David. Sino yung partner ni Samson? Delilah. Di ba? Samson. Di ba? Delilah. Ano yun? Layo. Naalala ko yung laro eh. Okay. So paulit-ulit, bumabagsak siya, natutukso siya, hanggang sa nawala na yung kanyang lakas. Mahirap kung nawala yung lakas physical mo, nawala pa yung lakas spiritual. Dapat kahit nanghihina yung physical, yung spiritual mo, malakas. Okay? Amen po. So anong lesson makukuha natin dito? Pwede kang magmukhang strong outside, pero weak inside. Pwede po yun. Pwede tayong magkunwari. Ay, malakas ako ha. Nakita mo naman, yung pagsubok na pagtagumpayan ko. Okay? Pwede yun. Pwede tayong magkunwari. Pero sa spiritual, mahina po tayo.
Maraming tao, successful ang career. Maraming tayong kilala na ganyan. Meron tayong mga tao kilala na active sa church, talented, okay? Ina-admire, okay? O hinahangaan. Meron po mga ganyan, pero weak yung spiritual. Ang pinapairal, yung galing. Amen po. Sabi ko po, hindi pagalingan. Pag tayo nasa church, hindi kailangan may magaling. Okay? Isa lang ang magaling, ang Panginoon. Walang kaya mo lahat. Ibigay mo naman sa iba para magamit ang buhay nila para sa Panginoon. Ganun po. Okay? Minsan nag-struggle po tayo sa ating pong buhay, pananampalataya. God is not asking us to pretend strong. No? Hindi po yun gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos o hinihingi sa atin, dumepende tayo sa Kanya. He is asking us to depend on Him. Sa Kanya lang. Hindi sa tao. Kasi marami po talagang tao na kapag kilala, kayang i-manipulate yung tao dahil mahina ka. Okay. Meron kang talento, pwede mong i-down yung iba na wala. Ganon ang tao. Pero kung aasa ka sa Panginoon, walang discouragement. Kung didepende ka sa Panginoon, kasi mga kapatid, yung laban na meron ka ngayon, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Okay. Kaya mong ipanalo yung laban na ito kasi kasama mo ang Panginoon. May mga pagsubok po ba kayo sa buhay ngayon? Amen. Lahat po tayo, kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, kung magpadadaig tayo sa laman, manghihina talaga tayo. Di ba mas lalo dapat nating palakasin ang ating espiritu? Kung ayaw mo mag-pray ka dahil sinasabi yun ng banal na espiritu sa iyo. Kung ayaw mong isuko yung mga pinagdaraanan mo sa Panginoon, huwag ka nang magdalawang isip, isuko mo na kasi kasama mo ang Panginoon. So, kailangan po natin ang banal na espiritu. Okay? Amen po. Number 4, panghuli na dapat po nating tandaan. Ang salita ng Diyos ang pumapatnubay sa atin sa tamang landas. So God's word keeps us on the right path. Okay. Sabi sa Psalms 119 verse 9, paano mapapanatili ng isang kabataan na dalisay ang kanyang buhay? Tingin niyo po, tanong po ito nung mga sumulat ng awit ng 119. Paano mapapanatili ng isang kabataan na dalisay ang kanyang buhay? Isip po tayo. Paano kaya? Para mapanatili na dalisay, pure, yung kanyang buhay. Ang sagot po, sa pamamagitan ng pamumuhay niya ayon sa inyong salita. Ipinapamuhay ang salita. Kung lumiliko ka ng landas, andyan ang banal na espiritu para ituwid ang iyong landas. Pinapatnubayan ka Ginagabayan ka. Amen? Hindi enough na emotionally inspired lang tayo. Kailangan natin ang Word of God. Ang salita po ng Diyos. Kasi ito yung magiging gabay natin sa ating buhay. Bakit? Okay? Because the Holy Spirit often speaks through Scripture. Kapag hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos, anong mapapakinggan mo? Salita ng iba? Baka minsan maging kabigatan pa yon sa iyo. Kasi alam niyo naman tayo, pag naikwento natin sa iba, yung karanasan natin, pag kinuwento yung sa iba, may dagdag bawas. Imbis na mapabuti, lumalala, napapasama. Okay? Pero kung kukonsultahin natin ang salita po ng Diyos, kasi nangusap siya sa atin, Lord, meron akong ganitong kabigatan. Konsultahin mo ang salita ng Diyos.
Mangungusap yun sa'yo. Salita ng Diyos eh. Okay. Hindi ka lang basta tatapikin na kaya mo yan, yayakapin ka pa ng Panginoon. Ko-comfort ka pa. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Salita ng Diyos ang gawin nating patnubay sa ating pong buhay. Kapag puno ng salita ng Diyos ang ating isip, mas madali mong mare-recognize ang temptation. Okay? Renew the mind, di ba? Ang salita ng Diyos, makakapagpabago ng isip. Kapag puno ng salita ng Diyos ang ating kaisipan, mas madali nating maintindihan, ito, temptation ito, ito, tukso ito. Okay? Kaya dapat kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, hindi tayo palayo sa Diyos. Dapat papalapit sa Diyos. Para marinig mo, subukan nyo. Alin, punta ka dun sa country. Diba? Tapos, hindi ako si Senyas, napapuntahin ka dito. Sisigaw lang ako. Marinig kaya niya ng mabuti? Alin, punta ka dito, balik ka dito. Diba? Nandito ang daan. Alin? Diba? Hindi niya ako marinig na maayos kasi malayo eh. Pero pag lumapit siya, hindi ko na kailangan sumigaw. Kahit small voice lang. Diba? Ang Panginoon, ganun eh. Yung nangyari kay Elias. Diba? Gentle wind. Diba? Nangusap ang Panginoon. So, ganun lang po. Kaya kung may pinagdaraanan sa buhay, huwag palayo sa Diyos. Papalapit dapat para marinig natin ang kanyang tinig. So, madali natin marirecognize kung ito ay tukso o hindi dahil babad po tayo o puno tayo ng salita ng Diyos. At alam nyo, kapag puno tayo ng salita ng Diyos, lumalakas yung discernment natin. Regalo yan ng Diyos sa atin eh. Yung discerning spirit, alam mo kung sino yung nagsasabi ng totoo at saka yung niloloko ka lang. Ako po, madali kong ma-distinguish yun eh. Totoo po. Hindi ko na sasabihin yung sikreto ko paano ko malalaman. Alam ko kung nagsasabi ng totoo o hindi. Okay? Kasi binigay yun ng Lord sa atin eh. Regalo yun eh. Nasa atin ng Espiritu, kaya alam mo kung ano yung Espiritu nung kausap mo. Kung sa Panginoon o hindi. Kasi pag hindi sa Panginoon yung Espiritu, doon sa ibang tao, nagtatalo yung Espiritu mo. Madali mong madidistinguish. Okay? Madidiscern mo agad. Tapos nagiging sensitive pa tayo dun sa conviction ng Lord. Kasi nasa yung banal na Espiritu, nako-convict ka, kinakausap ka ng banal na Espiritu. Okay? Example ulit. Ilan na example natin? 3 na. Sino po yung una? David. Pangalawa? Peter. Pangatlo? Samson. Pang-4 na po. Okay. Pang-4 po, na example po natin. Bago magsimula ng ministry si Jesus, tinukso siya ni Satan. Sino yung example natin ngayon? Si Jesus na. Okay. So bago mag-start ng ministry si Jesus, tinukso po siya eh. Ilang araw po? 100 days? 40 na lang ba? 40 po talaga. 40 days. Okay? Nandun siya sa wilderness. Ito maganda, bawat temptation, hindi sumagot si Jesus ng emotion, sa emotion niya lang. Okay? Hindi yung bugso ng damdamin, yung kanyang sagot. Hindi niya sinabi nung tinitempt siya, leave me alone. Hindi siya nagalit, no? Lumayo ka. Hindi yung parang katulad kay Peter, get behind me, Satan. So, hindi ganon. Anong sagot ni Jesus? It is written. Okay? Amen? It is written. Nakasulat, nasusulat. Okay. 3 yung temptation eh, no? Kasama doon yung lust of the flesh. Yung temptation. Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Tinempt si Jesus. Pero hindi sinabi ni Jesus, leave me alone. Ang sagot ni Jesus, it is written. Anong ginamit niya? Salita ng Diyos.
Dahil ang salita ng Diyos ang pumapatnubay sa atin sa tamang landas. Hindi natukso si Jesus. At hindi rin siya nagkasala ni minsan. Nung siya'y nagkatawang tao, namuhay, na katulad po natin, hindi siya nahulog sa kasalanan. Tayo, may tendency na mahulog sa kasalanan. Pero si Jesus, hindi nagkasala. Even si Jesus, sinasabi niya, salita ng Diyos ang gamitin natin para mapaglabanan ang gawa ng kaaway. Tayo po, pinapaalalahanan na ganun din. Okay. 3 times, Jesus, napaglabanan niya yung tukso. Anong ginamit niya? Salita ng Diyos. Okay. Yung unang temptation sa kanya, flesh eh. Di mo ba? Nakikita mo ba yung bato na yan? Gawin mo ng tinapay kasi fasting si Jesus eh. Imagine niyo 40 days. Bihira lang may makaabot ng 40 days. Sa atin sa normal. Kailangan na ng medical attention po yun kasi baka mabaliw eh. Okay. Siguro sa atin, isang araw pa lang, nagre-reklamo na yung sikmura natin eh. Nakugutom na tayo eh. Sabi ni Satan, pagkakataon ko na to. Okay, gawin mo ng tinapay. Yung bato, ano sabi ni Jesus? Nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sapul si Satan. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkain yung salita ng Diyos eh. Pampalakas sa ating espiritu. Ayaw mo pang kumain? Ayaw mo pang magbasa ng salita ng Diyos? Nananaig yung laman. May sinisearch pa ako sa cellphone eh. Facebook eh. Teka, nag-games pa ako, hindi pwede ako balahin eh. Flesh. Okay. Laman, nananaigan laman. Kung si Jesus gumamit ng scripture, gaano pa tayo? Di ba dapat mas lalo? Amen po? Okay. So, tingnan natin. Review natin yung 4 na ito na dapat nating tandaan. Basahin po natin. Isa-isa. Maliit. Okay, kaya po basahin? Okay, mga dapat tandaan po natin. Una, sa loob, may digmaan. Yung laman natin at saka ang espiritu. Nagtatalo po yan. Gusto mong gawin yung tama pero nililid ka dun sa mali. Okay. Number 2. Hindi natin kaya, pero ang banal na espiritu na nanahan sa atin, tinutulungan po tayo na baguhin unti-unti yung ating buhay para makalakad po tayo ng tama. Number 3. Okay, so hindi natin kayang ipanalo ang laban na ito. Hindi tayo magaling. Nagiging magaling tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya natin kasi kasama natin ang Diyos. Pang-4 po. So, walang ibang makakatulong sa atin kundi yung salita po ng Diyos. Ito po yung panghawakan po natin. Gamitin po natin sa bawat temptation, pagsubok na pinagdadaanan po natin. Okay? Yan po yung 4 na puntos. Ngayon, paano naman natin ito practical na i-apply sa ating buhay? Kasi yun maganda, may may application. Okay? Number 1, sabi po dyan, simulan ang iyong araw na nagpapasakop sa banal na espiritu. Araw-araw po, simulan natin. Okay? Mag-pray po tayo. Lord, nagpapasakop po ako sa inyo. Bago hawakan ng cellphone, bago ang social media, bago ang trabaho, mag-pray muna. Amen? Simulan po natin yung araw na ang banal na espiritu ang pumapatnubay sa atin. Nagpapasakop po tayo. Okay? Araw-araw. Number 2, na application. Bantayan ang pumapasok sa puso. Okay? Kasi hindi pwedeng emotional tayo na Christian.
Hindi pwedeng ganon. Yung nakabase tayo sa nararamdaman lang natin. Dapat meron na tayong control. Dahil ang banal na Espiritu ang nagtuturo po sa atin. Okay? Sinishape tayo nito, hinuhubog tayo. Okay? Ng banal na Espiritu. Kaya bantayan natin yung puso natin. Baka puro galit na lang yung laman ng puso natin. Pag nakita mo yung tao, imbis na magpatawad, gusto mo nang gumanti. Okay, so hindi po ganon ang gusto ng Panginoon. Number 3, na application po natin, huwag kang lumaban ng mag-isa. Don't fight alone. Okay? Kailangan natin ng isa't isa, mga kapatid. Kailangan natin ng isa't isa. Kung meron nanghihina sa atin, kailangan natin ng isa't isa. Okay? Simpleng kamusta lang. Okay? Kamusta ka na? Ikaw ba'y walang pinag-iba? Hindi. Kamustahan. Okay? So, kailangan natin ng isa't isa. At siyempre, kailangan natin ng Diyos. Okay? May mga laban na hindi natin kaya ng solo. Kailangan natin ng Panginoon. Iwan man tayo ng lahat, ang Diyos hindi tayo iwan. Kaya doon tayo pumunta. Doon tayo lumapit. Number 4, na application. Manatiling konektado sa salita ng Diyos. Stay connected. Okay? Sa Word of God. Kahit 1 verse a day lang. Okay? 2 chapter nga tayo, di ba? So, yung mga nag-journal, 2 chapter. Kahit 1 verse a day, kailangan consistent. Consistent po. Kaya minsan sinasadya ko, hindi na ako nagre-remind eh. Pero nakakatawa dahil may mga tuloy-tuloy eh. Kahit hindi ako makapagbigay ng daily reading, magulat na lang ako, may nagpapasa na ng Tuesday, ng kanilang journal. Amen? Kasi, yun yung tinuturo sa atin eh, ng banal na Espiritu na kailangan po natin. Okay, so yan po yung 4 na application. Conclusion po natin, mga kabiyaya, okay, mga kapatid, hindi aksidente ang holy life. Hindi po. It is the result of daily surrender to the Holy Spirit. Walang aksidente na lalago ako agad. Hindi. Kailangan natin hubugin. Pero araw-araw, magdesisyon tayo. Isuko natin sa Panginoon. Okay? Suko natin sa Panginoon. Lahat. Araw-araw. Yes, may battle. Tayong pinagdaraanan. Pinag-aralan natin kanina. Yes, may temptation. Nabanggit natin kanina. Yes, minsan mahirap. Yun yung mga struggle po natin eh. Pero hindi tayo helpless. Okay? The same Spirit that raised Jesus from the dead lives in us. Nananahan ng banal na Espiritu sa atin. So today, ang question ay hindi yung malakas ba ako? Hindi po yun ang tanong. Kaya ko ba? Hindi po yun ang tanong. Ang totoong tanong, handa ba akong isuko ang buhay ko at magpagabay sa banal na Espiritu? Handa ba ako? Kasi kung handa tayo, ang Panginoon kikilos sa ating pong buhay. Kapag ang banal na Espiritu ay nilid ang iyong buhay, unti-unti mawawala ang kapangyarihan ng kasalanan at mas makikita ang karakter ni Kristo sa iyo, magiging malakristo tayo at makikita ng ibang tao ang tunay na pagbabago. Amen po. Kaya wag natin tanungin, malakas ba ako? Mahina ka nga eh. Kailangan mo ang Diyos. Kaya ko ba to? Hindi mo kaya. Kaya ng Diyos. Kaya isuko natin sa Diyos ang lahat. Dahil lang Diyos, handang tulungan po tayo. Amen po. Big idea. Sabay-sabay po basahin natin. Dahil
mamumuhay ako. May desisyon tayong gagawin ngayon. Dahil ang banal na Espiritu ang nagbigay ng buhay sa atin. Dati patay tayo sa Espiritu. Pero dahil sa banal na Espiritu, binigyan tayo ng buhay. Nung binigyan tayo ng buhay, nakakanino na? Nasa atin. Sumasa atin. Kumikilos sa atin. Kaya meron tayong desisyon na gagawin. Mamumuhay ako ayon sa Espiritu. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo po'y magsitayo at manalangin. Okay. May mga pinagdadaanan man tayo sa buhay, isuko natin sa Panginoon. Marami tayong hindi kayang gawin. Pero kapag ibinigay natin sa Panginoon, yung mga imposibleng bagay, magiging posible. I-commit natin sa Panginoon yung ating pong buhay. Tayo manalangin. Panginoon, aminado kami na hindi namin kayang mamuhay ng banal sa sarili naming lakas. Kailangan ka po namin, Panginoon. Banal na Espiritu, ang inyong gabay ang kailangan namin araw-araw. Kami po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at patuloy nyo kaming palakasin para tanggihan ang kasalanan at piliin po kayo araw-araw sa aming buhay. Tulungan nyo po kaming mamuhay ng may kabanalan sa buhay na ito na nagbibigay lamang ng karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na amin pong tinanggap. Natuto kami buhat sa iyong salita, kaya't baon po namin ito upang sa paglabas namin, ito yung gawin naming patnubay upang ang aming buhay ay lumakad ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.